2 Timothy chapter 4 verse 6. Yan, 2 Timothy chapter 4 verse 6. Ito po ang sabi ng salita po ng Diyos. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, I am now ready. I am now ready. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umagang ito, sa opportunity once again, O Lord, na maging blessing sa iba. At dalangin ko po na naman po ito tumimo sa puso at isipan ng bawat isa at matulungan kami na patuloy na lumakad sa iyo pong kagustuhan. Salamat po, ito aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, pag binasa po natin ang ating pamagat, I am now ready. Kayo na ho ang magdugtong kung ano man po at kung saan man kayo ready. Okay? Pero, kung babasahin po natin yung text natin ngayong umaga, sabi ni Apostle Paul, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Isang kagulat-gulat, mga kapatid, o nakakagulat, na may isang tao na ready para mamatay. Ready para umalis sa mundong ito. Now, marami tayong pinagkakaredyhan, mga kapatid. Okay? Ready na magbayad ng bills, ng kuryente, ready ng mamasyal, ready ng maligo, ready ng kung saan-saan pupunta, mga kapatid. O, ready na ang iyong mainit na tubig upang ikaw ay magkape. O, ready na ang iyong mainit na tubig upang ikaw ay maligo. Sabi natin sa ating mga estudyante. Mga kapatid, saan tayo ready? Tinatanong po ba natin ating sarili ngayong umaga, saan tayo ready? At kung babasahin natin yung text natin, makakasabay kaya tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay ready na? Many Christians say they are ready. Ready to serve, ready to be blessed, ready for revival, ready for promotion, but very few are ready to die. Yes, kahit na Kristiyano na, hindi po lahat ay may kakayahan magsabi na, I am now ready. Death is often the last thing believers want to talk about. Yet, it is one thing no Christian will escape. Lahat tayo mamamatay, pero hindi natin gusto na pag-usapan ito. Right? Marami sa atin ang ayaw pag-usapan ang kamatayan, mga kapatid. The Apostle Paul, nearing the end of his earthly life, did not speak with fear, regret, or wala tayong makikita nagpapanik siya o masyado ng problematic. Usually, kapag ang isang tao malapit na mamatay, masyado rin maingay. Masyado na rin po, mga kapatid, na naglalabas ang sama ng loob. Okay? Pero si Apostol Pablo, makikita po natin, mga minamahal, na hindi siya nagpapanik. Okay? In fact, may pupuntahan po tayong passages mamaya na makikita natin doon kung gaano siya kahanda, mga kapatid. Instead, he declared with calm confidence, I am now ready. That's our Apostle Paul, mga kapatid. Paul teaches us that spiritual maturity includes readiness for death. Not because we love death, but because we know Christ and our future in Him. Amen? Parang naririnig ko lang sa mga pelikula yan at mga linyahan ng mga artista na. You are my future, right? Sinasabi natin sa kanila. Pero mga kapatid, ang isang tunay na masaya at ang isang tunay na taong pinakamasaya, yung alam niya ang future niya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? A soldier may train for years.
discipline, weapons, endurance. But the true test is when the command comes. Prepare to deploy. Amen? So, yan po yun mga kapatid. Kahit na anong dami mong panahon sa training, dinisiplina ka. Okay? Natuto kang bumaril. Natuto kang makipagbaka. Okay? At ikaw ay nakapagtiis sa napakaraming mga pahirap ng training. Okay? But yun nga po, the true test is kapag sinabi ng commander na, be ready to deploy. Amen. At alam na natin, pagka po na-deploy na yan, anytime, pwede na siyang mamatay. Di ba, mga kapatid? Anytime, pwede na siyang mamatay, lalo na kapag ilagay doon sa mainit na labanan. If he hesitates, it reveals incomplete preparation. Tama? Kapag ka po hindi masyadong, pagka po nag-aalilangan, kapag may takot sa kanyang puso, mga kapatid, na mag-deploy, ay pinapakita lang dito na hindi pa siya ganun ka-prepare. Okay? Paul was not surprised by death. He had trained his heart. He had trained his mind and doctrine for that moment. Okay? Pinaghandaan talaga niya, mga kapatid. Yung puso niya, tinrain niya. Yung mind niya, tinrain niya. At yung doktrina niya, mga kapatid, ay patuloy niyang itinuturo, nire-rehearse sa mga pakinig at maging sa kanyang mga sulat. Makikita po natin kung gaano po ka-ready si Apostle Paul. When death arrived, Paul did not retreat. He was ready to depart. Amen? Yung umaga, mga kapatid, again, saan tayo ready? Pag-uusapan natin ito, ready ba tayo na umuwi sa Panginoon? Okay? Sabihin niyo, Pastor, wag naman yan ang pag-usapan natin. O see, nakikita ninyo sa sarili ninyo na ayaw nyo pa talaga. Okay? Pero, gaya po ng aking sinasabi at example na si Apostol Pablo, maaring ayaw pa natin. Pero hindi tayo pahuhuli sa pagiging handa. Amen. Are you ready? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na talagang 100% sa langit kayo pupunta? Anytime na tayo kunin ng Panginoon o mag-rapture? Are you ready? Maaring ayaw mo pa sapagkat marami ka pang gustong gawin. Marami ka pang gustong ayusin sa iyong buhay. Marami ka pang nais ma-save at ikaw ang magamit ng Panginoon. Okay? Pero, kung dumating anytime ang kamatayan, again, are you ready? That's our question ngayong umaga. Number 1 sa ating point. sabi ni Apostle Paul dito sa ating text. For I am now ready to be offered. Number 1 sa ating point, ready to be offered. A life ready given. Ayan. Pag sinabi niyang, I am ready to be offered. Kapatid, Paul viewed his death as an offering, not a tragedy. Okay? Lagi ako nagkakamali dyan sa word na yan. Tragedy. So, hindi po siya tragedy, kundi isang pag-aalay. Offering. Maaring sa konteksto ng Romano o ng Romans, ito'y isang offering sa kanilang Diyos-Diyosan. Okay? Pero, sa konteksto at sa puso ng ating Apostol Pablo, ito ay offering niya sa Diyos. Amen. At ito yung pinaka-excellent na offering niya na mamatay siya para sa kanyang Panginoon. Amen. Letter A. His life was already surrendered. His life is already surrendered. Sabi po dito sa Romans 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Paul had already given his life to God long before death came. This is why death did not shock him. Amen? So, maraming tao, mga kapatid, kapag na-hospital, at pag sinabi ng doktor na alanganin ka na, ando na.
Ando ng matinding kaba, hindi alam ang tunay na pupuntahan. Hindi alam kung anong tunay na mararamdaman. Mga kapatid, nawa po sa umagang ito, inyo na pong kinilala ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus ang may-ari ng buhay. He is the life. He is the way. Amen. May the Lord help you na matanggap yung katotohanan na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya po siya namatay sa cross upang akuin ang ating mga kasalanan. Kung kaya po nabuhos ang kanyang dugo sapagkat wala pong alay na po pwedeng tanggapin sa langit kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lumang tipan ay napakaraming dumanak na dugo ng mga hayop. Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi siya nalulugod sa mga dugong ito. Ngunit ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay naging sapat at tunay na kahali-halina. Pleasure sa Diyos. Tinanggap niya yung alay na yon, mga minamahal, at ang kaligtasan po ay nasa ating Panginoong Hesus lang. Hindi ko sinasabing umalis ka sa relihiyon mo. Ang sinasabi ko ay huwag mong pagtiwalaan ang iyong relihiyon. Ang relihiyon na hindi nakapagliligtas, mismong ikaw sa sarili mo, di mo kayang iligtas ang iyong sarili sapagkat batid mo sa puso't isipan mo na araw-araw nakagagawa ka ng kasalanan. Hindi mo kayang alisin ito. Papaano? Magsisimba ka? Mananalangin ka? Minsan nga habang nananalangin ka, may panibago na namang sumisingit sa iyong isipang hindi tama. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nga sinabing si Kristo ang tagapagligtas. Bakit pa siya naging tagapagligtas kung kaya pala nating iligtas ang ating sarili? Mga minamahal, hindi po makakamtan ang kaligtasan sa kanino man o sa kahit ano paman. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na sapat na ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na tayo po ay welcome sa langit at kung tayo po ay kikilala sa Kanya, kung ating paniniwala ng lubos na yun, na wala ng aberya ang pagpunta natin ng langit sapagkat binayaran niya ang ating mga kasalanan. Ang tinatanong lang, ang puso mo ba'y handa na tanggapin na ang Panginoong Jesucristo, siya lamang talaga ang kaligtasan. Talikuran mo ang lahat, pagsisihan mo ang lahat ng mga bagay na iyong inaasahan noon pa man. Talikuran mo lahat yun. Kilalanin si Kristo na siyang nag-iisang tagapagligtas. At pagkatapos mong kilalanin siya, umpisahan mong kilalanin ang kanyang mga katuruan at alisin tuloy-tuloy ang mga katuruan na wala sa kanyang mga salita. Amen. Letter B. Death cannot frighten a surrendered life. Tandaan niyo po yan. Ang kamatayan ay hindi kayang takutin ang isang buhay na isinuko na sa Diyos. Amen? Galatians chapter 2:20, the Bible says, sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Amen? Alam na alam ni Apostol Pablo na bago pa man dumating ang kanyang literal death, ay ipinalagay na niyang patay na siya. Amen. Patay na siya kay Kristo. If you have already died to self, physical death loses its terror. Amen. Ngayon mga kapatid, si Apostol Pablo ay namatay na sa kanyang sarili. Ha? At ano pang papatayin sa kanya? Kung ipinalagay niya ng siya'y patay na. Ito po ang matinding katotohanan na di natin dapat kalimutan. You will never be ready to die until you are first ready to live for Christ. Ulitin po natin ha. You will never be ready to die until you are first ready to live fully for Him. Amen? Kaya po tayo hindi ready mamatay. Kasi ang katotohanan nun, hindi tayo ready na mabuhay para sa Kanya. Bakit?
Kasi may nai-enjoy pa tayo na mga bagay-bagay sa mundong ito kahit wala siya. At alam niyo po yun kung ano yun? Mga bagay na pangnandalian lang yan at temporal. Pero tandaan po natin, once na nanawa tayo sa mga bagay na temporal na nakikita, nararamdaman po natin sa mundong ito. Sapagkat hindi ito nagtatagal mga kapatid. Ha? Si Kristo, pag nakasama mo siya, sabi ng salita ng Diyos, hindi natin ma-imagine, hindi po natin, mga kapatid, ma-fathom kung gaano po, sabi nga ng iba nakaka-boring pala sa langit. Pero mo, sabi ng Bible, magpupuri araw at gabi. Kaka-boring pala sa langit, ano? Ang tanong ko naman sa kanya, sino may sabi sa iyo na pupunta ka sa langit? Mga kapatid, walang taong mag-iisip na nakaka-boring sa langit. Ang nag-iisip noon, mga kapatid, ay yung mga taong duda sa salita ng Diyos. Bakit kanyo, mga kapatid? Ha? Minamak ang salita ng Diyos. Hinuhusgahan. Okay? Niriyurakan ng salita ng Diyos. Ginagawang katatawanan ang laman ng salita ng Diyos. Okay? Kagaya ng kanta na tungkol sa birthday, sa langit wala ang beer, sabi niya. Okay? Kaya dito, magpakalunod tayo sa pag-inom ng beer. Ang tanong naman doon sa mga nagiinom na yon, mga kapatid, sino may sabi sa inyo pupunta kayong langit? Ni hindi kayo magpakita ng pag-ibig kay Kristo, ng interes sa kanyang salita. Pag sinabing sisimba tayo, hindi, pupunta akong sabungan. See? Tapos nag-birthday ka, nagiinom ka, tapos kakantayin mo, sa langit wala ang beer. Sino may sabi sa iyo may beer nga sa langit? Talaga lang walang beer sa langit, sapagkat langit yun. At hindi kakarapat dapat doon. Bakit? Mas mahal mo ang kasalanan mo kaysa sa ginawa ni Kristo. Ang Panginoon namatay. Ang hindi pananampalataya doon ay pagpili sa kasalanan at impyerno. Ito yung mga taong bahala na. Kung totoo man mga impyerno, saka na. Kung naiisipin yan, pag malapit na ako mamatay. Ang problema, biglang namatay. Di ba, mga kapatid? We should be ready. Okay? Mga kapatid, mga kaibigan, kung may nakikinig sa akin na hindi pa ninyo tiyak kung saan kayo pupunta, ito ang tamang oras. Magnilay-nilay kayo. Mga kapatid, paghandaan po ninyo, listen, hindi lamang po St. Peter at lote doon sa sementeryo ang pinaghahandaan at mga insurances na binabayaran, mga kapatid. Bakit kaya gano'n? Ready tayo magbayad kapag ka-insurance dito sa lupa. Ready tayo magbayad ng cash kapag ka po sa St. Peter o sa anuman pong nagbebenta ng kabaong, mga kapatid. Pero bakit yung libreng kaligtasan na galing kay Jesus Christ, wala kang babayaran sapagkat binayaran na ni Kristo ang lahat, ayaw pa? Di ba? Ayaw pa. Sinishare mo na ang Word of God. Sabi mo, wala akong panahon dyan. Kailan ka may panahon? Pag naghihingalo ka na, ay sino may sabi sa iyo na maghihingalo ka pa? Pwede ka mamatay suddenly. Amen. Pag namatay ka, nagkaroon ka na, pagka naranasan mo ang sudden death, makapagsisi ka pa ba? Makapaghanda ka pa ba? Ngayon ang tamang paghahanda sa pamamagitan ng pananampalataya na sapat na ang ginawa ni Kristo, siya lang ang tagapagligtas. Okay? Once na ikaw ay natutong sumampalataya kay Kristo, sapat na ang kanyang ginawa. Unti-unti mong kusang aayawan ang mga bagay na umaalipin sa iyo sa kasalanan. Amen? Number 2 sa ating point ngayong umaga, ready to depart. Ano yung una? Ready to be offered. Number 2, ready to depart. Death as a transition, not a termination. Amen. Okay? Hindi sinabi ni Paul na, Paul did not say,
my end. Amen. Napansin nyo ba yan? Ang sabi niya, my departure. Okay? Ang kanyang translation. Pag sinabing itinatranslate lang siya doon sa langit, mga kapatid, hindi po yun end. Okay? Ready to depart. Death is a transition, not a termination. Diba? May kanta na yon. And now the end is near. Ha? Yun, alam nyo? Kung anong pamagat ng awit na yun? My way. Yeah. Ay talagang pagyang sarili mong daan ang iyong inasahan. Pag namatay ka, yes, that's your end. End of enjoyment. Why? Because that will be the beginning of agony. The beginning of suffering eternally in the lake of fire. I am begging you, my friend, if you are listening, I'm begging you. Huwag mong isugal ang bagay na ito. Totoo ang Diyos, kaya totoo din ang salita ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul, I am ready to depart. How about you? Ang gandang katotohanan nun, mga kapatid, na ang ating kamatayan ay departure, hindi po ito end of all things. Amen, mga kapatid, naway makahugot tayo ng lakas ng loob ngayong umaga ng tibay ng pananampalataya sa mga bagay na naririnig po natin at nababasa natin mula sa salita ng Diyos. Letter A, death is a departure, not destruction. Amen. Anong sabi dito sa 2 Corinthians 5:8? 2 Corinthians 5:8. Si Apostle Paul pa rin po ang nagsabi, sabi niya, absent, 2 Corinthians 5:8 ang aking binabasa, absent from the body and to be present with the Lord. Nakita niyo yan? Ha? Death is just a departure. It's not a destruction. For the believer under grace, death is simply a change of address. Amen. Mababago lang ang iyong address. Hindi na sa pagudpod ang aking magiging address, kundi doon na, sitio, street of gold. Mga kapatid, praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga magagandang naiisip na ito. Ito yung magandang i-meditate sa umaga. Amen? Hindi kung ano yung nakita nyo sa cellphone. Paggising nyo ng alas 4, nag-scroll ka na sa iyong cellphone. Amen? Mas maganda talagang tunghayan ang salita ng Diyos. Huwag muna kayo mag-scroll sa cellphone nyo hanggat hindi pa tayo, mga kapatid, nakarinig ng Word of God. Why? Para protected tayo. Sarap isipin ito. Death is simply a change of address. Amen. Hindi po tayo matatapos, hindi matutuldukan ang buhay natin sa mundong ito sapagkat lilipat lamang tayo, mga kapatid. Letter B, Paul's balanced desire. Ito, tingnan niyo po ang Philippians chapter 1, verses 21 to 23. Okay. Ano po sabi po dyan, mga kapatid? Ilalagay lang po yan sa atin pong comment section, yung buong mga talata. Pero babasahin ko po yung mga eksaktong mga salita na kung saan ay appropriate dito sa atin pong pinag-uusapan. Philippians chapter 1 verse 21 to 23. Ito yung bahagi na sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. That is the plain truth ng ating pagiging Kristiyano. Yan po yung ating pag-asa. For to be to live is Christ and to die is gain. Ano pa sabi niya? Having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nabanggit na naman yung salitang depart. Napansin niyo ba yan, mga kapatid? Paulit-ulit na sinasabi ng Word of God. Aalis lang tayo. Hindi tayo
matatapos. Hindi po mag-stop ang ating existence, mga kapatid. Bagkus lilipat lamang po tayo, mga kapatid, ng address. Okay? Paul was not depressed. He was not suicidal. He was secured. Amen. Kita niyo yung mga nagpapakamatay, no? Pag sumulat sila, sorry, nanay, sorry, tatay, kailangan kong gawin ito kasi ako'y pahirap na sa buhay ninyo. Okay? Itong sulat ni Apostol Pablo ay hindi po pamamaalam ng pagpapatiwakal. Amen. Itong sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay isa pong katiyakan. Amen. So, again, Philippians 1:21 to 23, actually hanggang 26 po yan, mga kapatid. Okay? I'm waiting for the verse. Okay, pero ayan, nandito na po. 1:21. For me to live is Christ and to die is gain, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I wot not. What? Big sabihin, no, I wot not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better, mga kapatid. Nasa lupa pa siya. Dito yung time na nag-aalinlangan siya. Ano po yung kanyang option? Ano po ba yung kanyang mga isinasalang-alang bakit siya ayaw pang umalis sana? Pero, mas gusto sana niya ay umuwi na sa langit. Sabi niya, which is far better, mga kapatid. Ito yung isang katotohanan na huwag po nating tatanggalin uli sa ating isipan at puso. When Christ is our life, kung si Kristo talaga yung buhay natin, death becomes gain, not lost. Kaya doon sa verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Isang katotohanan na di kayang tumbasan at hindi kaya pong tapatan ng salapi, mga kapatid. Amen? When Christ is our life, death becomes gain, not lost. Gusto po ninyo ng pinakamataas na pakinabang bilang Kristiyano? Kamatayan ang tunay nating pakinabang. Walang kaduda-duda sapagkat tiyak ang ginawa ni Kristo, ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo ay tiyak na tiyak. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay tiyak ding makakasama niya. Amen? Number 3, mga kapatid. Ready to remain. Napansin nyo? Ready to be offered, ready to depart. Pero mga kapatid, may isa pang option si Apostol Pablo. Ano po yon? Ano po yung isa pang option, mga kapatid, ni Apostol Pablo? Look at this. Ready to remain or living purposely until called home. Tingnan nyo po, at tingnan po natin dito sa Philippians 1:24 to 26. Ano pong sabi doon? Mga kapatid? Philippians chapter, kasunod lamang po kanina, Philippians 1:24 to 26. Ayan. Ayan, salamat po. May nag-add, sabi niya, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Paano tayo mauubusan ng mga verses na yan, mga kapatid? Hindi lang po iisa na nagbibigay ng verse sa atin ngayon. Amen. Thank you po. Pakilagay din po yung verse na yon, Philippians 1:24 to 26, para mabasa po natin right away. Yan. Sabi po rito, mga kapatid, sa verse 24, sa tayo ng verse 24, the Bible says, mga kapatid, parang nawala yung 24. Yeah. Umpisahan po natin sa 24, please. Basahin ko muna yung verse 25. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Verse 26, that your rejoicing may be more abundant in Christ Jesus for me by coming to you again. Kung ating papansinin, mga kapatid, ito po ang sabi sa verse 24, nevertheless,
to abide in the flesh is more needful for you. Yun po ang pinaka-reason ni Apostle Paul kung bakit gusto niya pang mag-stay. Alam niyo, napakapayak, napaka-simple ng reason ni Paul. Bakit niya gustong mag-stay pa? Hindi dahil sa, ay kasi gusto ko pang mag-asawa, ay kasi gusto ko pang yumaman, ay kasi gusto ko pang magkaroon ng sasakyan. Nakita nyo? Ang reason kung bakit niya gustong mag-stay pa, walang iba, kundi dahil gusto pa niyang maggamit para sa ikalalago, sa furtherance ng faith ng kanyang mga kapatid sa Panginoon. Look at this. Verse 25. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Ako'y naniniwala na ako'y mabubuhay pa. Kayo ba'y naniniwala na mabubuhay pa ako? Mabubuhay pa ito? Yun ang prayer ko sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Naniniwala ako na marami pang tao ang maliligtas. Marami pang tao ang mare-revive. Marami pa ang tao, mga kapatid, na mai-encourage by the preaching of His Word. Alam kong marami namang gagamitin ng Diyos. Pwede naman. Pero hanggat ang puso ko, hanggat ang diwa ko ay nagnanais pa na maggamit niya. Di ba? Anong sabi ni Kristo? Anong sabi ni Kristo? Pray to the Lord of the harvest na magpadala pa siya ng marami pang mangangaral. Ngayon, ako'y nandito, Panginoon. Lord, andito ako. Handa akong mangaral every day, Panginoon. Di ba yan ang desire ng Panginoon? So, bakit niya basta-basta papatayin ng isang Kristiyano? Bakit basta-basta po niyang kukunin ng isang mangangaral ng Word of God? Yun po yung reason kung bakit na-preserve ang inyo pong lingkod. Di ba, nakwento ko na sa inyo? Marami ng beses akong nadisgrasya. Okay? At dalawa doon sa maraming beses na iyon, dalawa po ang namatay sa aking pagkakadisgrasya. Salamat sa preservation ng Diyos. May mga purposes ang Diyos na hindi natin maarok, mga kapatid. Pero hindi din natin dapat isipin ng Diyos ay bias. Because God knows our motive. Yes. Now, mga kapatid, kung ang isang preacher ay kinuha na ng Panginoon, may purpose din po siya. Okay? May purpose din po siya. Kung ang isang preacher ay may ma-preserve din, may purpose din po siya. Ang Panginoon ay unfathomable. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta maaarok ng atin pong natural mind, mga kapatid. Amen? Now, continue to pray for me. Continue to pray for the ministry na binigay ng Panginoon po sa atin. At continue to pray, hindi lang sa akin. Marami kayong napapanood, marami kayong nakikita, marami kayong narinig ng mga preacher na tama naman ang tinuturo. Pag-pray nyo sila. Opo, mga kapatid. Suportahan ninyo. Pag-pray ninyo. I-encourage po ninyo. Maaring iba-iba ang personality po namin. Iba-iba po ang mga pananaw sa buhay. Iba-iba ang mga emphasis. Pero as long as tama ang gospel at tama ang motibo ng pag-preach, go, 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 go. Cheer them up, mga kapatid. Amen. Maaring ang pastor ninyo ay hindi kagaya ng pagtuturo ng gusto nyong preacher. Pero listen, since na siya po ay ginawa at binigay ng Diyos sa inyo, please do not compare your pastor. Walang pinakamabisa at pinaka-effective na preacher sa iyo, kundi yung pastor mo. Amen? Sapagkat, halimbawa, gugustuhin nyo yung pangangaral ko. Ang gugustuhin nyo lang sa akin, pangangaral ko. Pero I am not able to discipline you literally kapag kayo nagkamali. Alam niyo po ba, yun ang kahalagahan at dapat meron tayong local church. Sapagkat, magagawa ang buong counsel of God with regards to the local church, with regards to the saints.
Kasi, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pakikinig ng Word of God. Ang pagiging Kristiyano, kinakailangan may nagre-rebuke sa atin. At minsan, masyado ng malaki yung ating nagiging pagkakamali at pagkukulang, mga kapatid. Kailangan tayong disiplinahin. Nasa Bible yan. Nasa Bible ba na dapat disiplinahin ang Kristiyano ng isang local church? Yes. Ay paano kung wala kang local church? Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, yun yung heart's desire ko. Magamit ako ng Panginoon para makapag-establish ng mga local churches. Ayaw kong forever na maging ganito na lang, mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, tuloy-tuloy tayo nag-outreach. Pero ayaw kong sayangin ang oras ko, mga kapatid. Ayaw kong sayangin ang oras ko. Kaya ako yung nagtuturo dito, mga kapatid, sa online. At my heart's desire ay naway gumamit ang Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan upang magkaroon kayo talaga ng local church na kung saan for the purpose, didiretsuhin ko na kayo, for the purpose na yung pastor na magpapastor sa inyo ay may tapang na disiplinahin kayo kapag kayo po ay may pagkakamali. Maraming tao, alam niyo po, wag sabihin na wala nang disiplina. Alam niyo po mga kapatid, yan po ay sinyalis na may apostasiya na sa puso niyo. Opo, namimili kayo ng salita ng Diyos. Hindi nyo gusto ang lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos, specifically sa sulat ni Apostle Paul. Ang sulat ni Apostle Paul, ang bawat mananampalataya ay mayroong church. At sa church na yun, mga kapatid, willing kang mapadisiplina. At alam nyo kung nasa biblical church kayo, kahit po pastor na nagkasala, ay hindi ligtas sa disciplinary action. Yes. At termination pa nga po ng kanyang tungkulin, ng kanyang opisina. Yan po ang kalooban ng Diyos. Dapat meron po tayong local church. Amen? Yung po patuloy, ayaw ko po magkamali, ayaw ko pong magturo ng yung gusto ko lang. Kasi bakit ko pa kayo sasabihan na maghanap kayo ng church or naway bigyan kayo ng church or magkaroon tayo ng church dyan sa inyong place? Are you willing to support a preacher? Are you willing to share your blessing in order, mga kapatid, na ma-encourage sila upang makapagtayo ng local church din sa inyong place? Now, alam niyo po mga kapatid, ang tao ng Diyos parehas. Yung preacher, pati kayo. Ha? Ang gagamitin ng Diyos upang ma-encourage at masuportahan yung preacher na gagamitin niya para makapag-start ng church din sa inyong place, ay kayo. Are you willing? Are you willing to sacrifice? Amen, mga kapatid. Yun po yun. Ha? Next, ano pang sinasabi dito ng Word of God? Nakita po natin dito, sabi po ni Apostle Paul, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Paul was ready to die. But Paul was ready to die, but also ready to stay. Paul was not only ready to die, but he also ready to stay if God allowed. Amen? So, dapat ganun ang isang mananampalataya. Letter A. Readiness does not mean passivity. Ibig sabihin, pag sinabing ready to remain, kung halimbawang ikaw ay handa, hindi po nangangahulugan na wala kang gagawin. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Amen. Paul lived each remaining day with eternal purpose. Bawat araw, kinikwenta niya, ilang araw pa kaya akong mabubuhay? Ilang gabi pa kaya ang itutulog ko? At nung siya'y malapit ng mamatay at alam niya po yun, mga kapatid, sabi niya, I am now ready to depart. I am now ready to be offered. Okay? Ito na yung pinakahihintay ko. Kasi dito sa Philippians, makikita po ninyo, ready na siya eh. Tapos nakulong siya dun sa Roma. Sa Rome, mga kapatid. At yan, sinasabi niya mga kapatid na ready to depart na siya. Okay? Tapos na. Ibig sabihin, tapos na ang mission ko sa lupang ito. Na isulat ko lang, dapat isulat. Na babasahin ng mga henerasyong darating. Kinuha na siya ng Panginoon. Letter B.
Serving until the last breath. Serving until the last breath. Ito pong sabi sa Acts 20:24, Acts 20:24, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Amen? Mga kapatid, si Apostol Pablo naging faithful na naglilingkod hanggang sa huling hininga niya. Okay? A believer ready for death will live more faithfully, not less. Again, ang isang mananampalataya na ready ng mamatay para sa Panginoon, kung papayagan ng Diyos na siya mabuhay, ay lalo siyang magiging faithful. Hindi magdidiminish ang kanyang faithfulness, but sumusulong at lalong lumalaki. Amen. Again, a believer ready for death will live more faithfully, not less. For our conclusion ngayong umaga, Paul was not afraid of death but hindi takot si Pablo mamatay. His life was already offered. Bakit siya mamamatay? Bakit siya mamamatay na bigo? Talagang inihanda niya na ang kanyang sarili na mamamatay siya anytime. Ibig sabihin, para masasabi niya na, okay na ako, ready to dispose na ako. Anytime. Ay, dumating na. Hindi siya natatakot, mga kapatid. Ito na. His departure was certain. Bakit hindi siya bakit hindi siya takot mamatay? Kasi ang buhay niya inialay na niya. Pangalawa, his departure was certain. Ang kanya pong pag-alis ay tiyak din. At ang panghuli po, his purpose was fulfilled. Nagawa niya. Tayo po ba, mga kapatid? Nagawa na po ba natin ang purpose natin sa mundong ito? Ako, parang hindi pa. Marami pa akong dapat ayusin. At ang Diyos, I believe, marami pang ipagagawa sa akin. Amen. Kung sasamahan niyo po ako, edi ipapagawa sa atin. Amen. Mga kapatid, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4, 7 and 8. Makikita po natin, mga kapatid, na talagang napakalakas ng loob ni Apostol Pablo. Wala nga pong ka-regret sa kanyang kamatayan, mga kapatid. Yun ang masarap na kamatayan. Wala kang pinanghihinayangan. Amen? The question is not if death will come, but when. Okay? So, ang tanong ni Apostol Pablo ay, kailan ako mamamatay? Amen? Hindi pinag-uusapan yung if, paano kung. Sa sobrang handa niya, ang tanong niya ay, when? How about you? How about me? This morning, tinatanong ka ng Panginoon, are you ready? Are you ready? Not just for a blessing, not just for blessings, not just ready for ministry, but ready to say with confidence and peace, I am now ready. Amen, mga kapatid. Live so that when death comes, it does not interrupt your life. It simply completes your testimony. Live so that when death comes, it does not interrupt your life. It simply completes your testimony. To live is Christ, again, and to die is gain. Thank you so much, mga kapatid. I hope na meron po itong impact sa puso nyo ngayong umaga. Sa araw na ito, may mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin. Ayusin natin. Kasi kapag hindi natin inaayos ang ating paglakad sa Panginoon, hindi kayo pwedeng maging ready. May kasalanang inaalagaan.
Do you think may ginagawa kang kasalanan tapos biglang dumating ang Panginoon? Sasabihin mo, ready ka? You're not ready. You need to repent sa mga ginagawa nating kasalanan, ginagawa mong kasalanan. Bawat isa sa atin ay kailangan ma-remind. Are we ready? Ready tayo kung alam nating habang tayo'y naghihintay ng kamatayan natin, may ginagawa tayo sa Panginoon. Amen? So I hope na ito po'y naging hamon sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sapagkat kayo po yung Diyos na siyang nagbigay sa amin ng pangunawa na ang kamatayan pala, Panginoon Diyos, ay hindi po termination. Ito pala po ay translation sa susunod naming address. Help us, O Lord, help all the believers that are listening right now. Help them, O God, to accept it. It is reality. Salamat sapagkat naging Kristiyano kami, naging ligtas kami sa iyong biyaya. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa aming mga buhay at ang makikinig pa nito ay maging pagpapala din sa kanila. This is my prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos.